mag-day off. Kasi daw, pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po Kanya namin yung kilala, naging sir. Sir, person po sandali. namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasero. Ay, teka Kaya muna, nga sir. po, Teka muna. Ito importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Hi, it's Friday. Good morning ho sa inyo, mga boss. And eto ho, si 8 na ho ng Agosto. Good morning, good morning. Mamaya mga boss, papakita ho kami ng segment. Ito ho'y may kinalaman ho sa pamilya. If at all possible, hindi ho kami dapat nakikialam pag pamilya po mga problema. Ano? Kasi naayos po sa loob ng pamilya yung mga gusot o di pagkakaintindihan. Sinisiguro po namin, idadaan muna sa pamilya. Pag ang pamilya po'y lumapit na sa amin, na para kami huy namamagitan, ginagawa na rin po namin yung mga bagay na dapat gawin po namin dahil inaasahan po nila. So, ang point ho natin dito, if at all possible, para magkaayos sila sa loob ng pamilya, na wala pong interference sa programa ho namin, gagawin po namin. Pero kung kami huy talagang parang ginagawang tagapamagitan, gagawin po namin. Yung mga aksyon na nakikita po namin yung tama. Unfiltered po kami rito mga bossing. Mahalaga ho sa ating lipunan ang respeto sa ating mga magulang, sa mga matatanda. Hindi lang ho respeto sa magulang, respeto sa mga matatanda, respeto sa kapwa, respeto sa mga establishmentong binibigyan tayo ng serbisyo at mga taong nagtatrabaho po sa kanila. Wala hong puwang ang sino man nang-aabuso, mapang-abuso, o nang-aabuso at may inaabuso. May nadedehado, parang ganun ang ibig kong sabihin mga bossing dahil yun pong advocacy po ng BTAG, The Next Generation, or BTAG, hashtag ipabitag mo, walang puwang ang sino man mapang-abuso sa lipunan at may naaabuso dahil nandito po ang hashtag ipabitag mo, or programa pong BTAG Live or BTAG The Next Generation. Ito pong respetong sinasabi po natin dito, importante po ito, talagang maidikdik sa mga henerasyon, pang millennial or sabihin ng Generation X, hanggang, sabi ho natin, respeto sa mga matatanda na mga bata. Ang respeto doon ho sa pag-aari ng iba, hindi lang po sa tao. Respetuhin po natin yung mga bagay na hindi natin pag-aari, huwag nating sirain, pakialaman. O respeto ho sa mga tatanda, respeto na huwag niyong, sisirain, babuyin, bastusin ang mga gamit na hindi sa inyo. Kaya ako ho'y bago ang lahat mamaya. Eto ho, yung lababo lang ho, lababo lang. Ako ho'y nabastusan doon po sa anak ang pambabastos sa magulang. Paano naman yung kabataang mga bastos? Alam niyo ho mga ako, magsasalita po ako rito unfiltered, ano? Let me give you the word for the day. Spontaneous fun. Spontaneous fun. Ang ibig na sabihin ho ng spontaneous fun ay bugsong katuwaan. Or spontaneous fun at the expense of property destruction. Tatagalogin, bugsong katuwaan ang pinagtripan ay mga gamit at pinagtatapon at pinagsisira. Yung boss may nag-viral po sa social media, hindi po kami nagkikisaw-saw. Makikita niyo po yan. Yung paghahagis ho ng mga gamit ng ganyan, parang trip-trip lang.
Kung susuriin na maigi mga utak nito, mga kolokoy na to, na nag-viral sa social media, yan po yan, di kami nakikisakay. Iba po yung angulo ho ng bitag. Bastos na po yan. Nagkakatuwaan po sila. Nag-uunahan kung sino makasira. Ayan, kinuha, yung sinasabing, nakatawa, nakingisi pa yung bata, itong millennial na to, hinahagis. Yan isa. Fun, nakatawa. Ayan, nakangisi, nag-i-enjoy. Kung susuriin na maiging utak nito mga kolokoy na nag-viral sa social media, yung kanilang pinagtatapon na pagtatapon po ng paninira po ng mga gamit sa isang private resort na kanilang rentahan. Makikita sa video mula sa CCTV ho ng private resort ang kanilang pinagkatuwaan, babuyin, sirain, bastusin sa pamamagitan ng stilong boys just wanna have fun. Dapat itong mga bastos na mga kolokoy na kabataan na pinakikita ang mukha nila sa media, huhihingi ng paumanhin, public apology para wag pamarisa ng mga millennial po natin. Baka sabihin, okay yan. Wow. Katuwaan lang. Hindi pwedeng areglo dyan. Dahil babayaran mo, areglo na, okay na. Abay, ka muna mga bossing. Lalakas po ang loob nito mga potok sa buho na to, na kapag gumawa sila ng kalokohan, areglohan lang, bayaran mo. Solve na tayo, and forgive and forgets. At kanilang katarantaduhan, nakukuble, hindi na napapansin. At baka yung iba pamarisan po yan. Yung consequence, or kahinatnan ng kanilang kalokohan, kababuyan, kabastusan, may katumbas po na dapat parusa. Na para hindi na po nila uulitin, idikdik sa kanilang matatabang kokote o kokoting sanggol o nagkakatuwaan. Baka kasi may lumabas po na sinasabing copycat or ibig sabihin ito, gagayahin, maging uso as mas hihigitan ang kanilang ginawang ito'y katuwaan sa ngalan ng sinasabing in the spirit of fun. Spirit of fun ba yan? Ang kanilang definition of spirit of fun or fun ay manira, katuwaan. Hindi, spontaneous po yan. Biglaan. Nag-umpisa, may instigator. Merong hong nag-umpisa. So it becomes a conspiracy. You know, the act of one is the act of all. Pinag-isipan po niyan. Siguro hindi ho sila masaya sa serbisyong na i-google po sa kanila ng private resort. Ibinunton po ang galit. May karapatan pa po itong pumunta roon sa katiwala para kunin yung tinatawag po, yung kanilang deposit. Matapos sirain, bastos nga talaga. Nakikita nyo? Kung anak ko lang to, didisiplinahin ko, paluluhurin ko sa publiko, hihingi ng sorry para matuto kung anong ibig sabihin ng salitang respeto. Unfiltered na ako rito, mga boss. Baka sa susunod may iba dyan. Nakita yan. At medyo may pera at yung magulang makikiusap, luluhod yung magulang, isa sa kanilang magulang lumuhod doon sa sinasabing may-ari para wag ng kasuhan. Iba dyan, baka ulitin, ay wala yan, pera-pera lang yan, bayaran mo lang yan. Ay, baka sa susunod, pagbayad na yan, hindi na gamit, paninira, pananakit na rin sa kapwa, ang katiwa. Ayan pong sinasabi po natin, mob na po yan eh. Kuyog kinuyog po nila, hindi po yung tao, kinuyog po yung mga gamit, pinagsisira, nag-iwan po ng sinasabing basura, binigyan po nila ng perwisyo, gusto po nila matormento yung sinasabing may-ari, etong bagay sa'yo. Sa spirit of fun, nag-iwan po sila ng sinasabing alaala, kabuisitan, na yung pong sa sinasabing may-ari. Hindi po nakapag-operate the next day at maglilinis po sila sa mga basurang sinira po nitong mga bastos na mga kabataan na kulang po sa sinasabing disiplina. Ito ho yung sinasabing na yung dapat yung mga private resorts sa buong bansa, anumang probinsya, syudad. Importante po yung mga nagmamay-ari ng mga negosyo, hindi po madali para maghanap buhay, magbigay po ng serbisyo. Kung sakaling hindi man po happy, you can always make your protest and better the customer service sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano hindi yung mga bagay na hindi nyo na gusto para maayos po nila. Pero pag ang ginawa po natin,
Sinira po natin ang mga gamit para mag-iwan ng alaala. Matormento yung may-ari na nagnenegosyo. Ang may-ari po yan may karamdaman. Ang gagamitin lang po na may-ari sana yung kanilang kinikita para matustusan ang kanyang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Ay yun po ang balita na kukuha po natin. Hindi ho ba bastos? Dapat ho lahat na resort, private resort, basta naman sundin nyo lang yung sinasabing tamang pamantayan, ligtas po yung mga gumagamit yan, pero yun pang gumamit or kliyente, pang bababoy na po yan, dapat po meron ito'y labanan ang ganitong klaseng para matigil. Idikdik sa mga kokote ng mga itong mga millennial na to o sino man kahit hindi millennial o sino man individual na bastos. Walang puwang sa ating lipunan ang mga ganitong klaseng mga abusadong kabataan o matanda man yan o sino man yan, walang karapatan ang sino man manira, mambaboy, mambabalahura na mga gamit na hindi sa kanila may katumbas na parusa po yan. Hindi po pwedeng, abay, teka muna, regular, bayaran mo lang yan. Okay, na paano kung gumawa niyan anak na mayaman? Baka mas matindi pa. Baka lahat, baka may sunugin, bayaran ko na lang. So, hindi po sapat yung hihingi ng kapatawaran. Kung gusto mong humingi ng kapatawaran, pakita mo mga pangit na mukha ninyo sa publiko. Tapos patawarin, siyempre pag humingi ng kapatawaran, patatawarin po natin. Dahil yung kapatawaran na may pagsisisi, may sinseridad na hindi uulitin, maaring sila'y espiritu nag-alak, yan ang nagtulak sa kanila. Pero, teka muna, dapat may warning din. Ito patawarin po sila. Kaya lang dapat malaman po ng itong mga resort owner na baka pag ganyan ginawa, baka masanay na po yan, magkaroon ng backlash. Kita mo, nagkakatuon ganyan. Sarap ng tawanan nila. O tapang wow. Kumbaga, ito po yung sinasabing in the spirit of fun, bugso ng sinasabing pagtitrip, sila po nagkakasayahan. Anong klaseng magulang kung meron ka? Maaring hindi alam ng mga magulang. Ito po yung nangyayari. Kaya isa sa mga magulang lumuhod para sa kanyang anak. Paano naman yung mga potok sa buong ewan? At nakakahiya po yung kumpanya, sinasabi po ng kampanya, hindi namin yan, hindi naman authorized yung outing na yan. So, anong ibig sabihin yan? Importante po itong mga ito, makita ang pagmumukha at pagkatapos imbitahin sa presinto. Kaya lang, kung napatawad man sila, baka sa susunod, kapareho niya, kita mo yung bitbitin mo, tapos nagtatawanan. O, patawarin po sila, pero bibigyan po sila ng dapat, dapat may hits po sila na nakasulat, itong mga bata na itong mga pangalan nila, na susunod may warning silang, dahil nagsisi sila, humihingi ng kapatawaran, yung warning nila, wag na silang papasukin sa anumang resort dahil kita ng pagmumukha nila. Hindi naman natin sinasabing sila kinukundina na ganito, parang pinaparusahan, maaaring sa kabubutan at meron sa kitid ng kalamang kokote. Dapat manghimasok po ritong husgado at may ordenansang gagawin or may mga batas na gagawin na si judge na mangako sila sa huwes. Hindi na po namin uulitin. Pangako sa publiko, sorry po, hindi na kami. Talagang patawarin nyo kami, hindi na kami uulit ng ganito. Ganon. Yeah. Kumbaga, dahil humingi ka ng kapatawaran, syempre may katumbas na parusa, hindi ka mo pwedeng, sa sino man itong mga kabataan ito, total, hindi na po sila minor, kumbaga, closely watch na sila, mga pangalan mukha nila, eto sila. Kumbaga, suspended muna sila, tainga muna, wag muna silang payagan sa mga resort na pumasok at pagtas manira. O yung mga mambabatas dyan, sa Kongreso, Senado, sa mga konseho, sanggunihan, panlalawigan, panlunsod. Gumawa na kayo ng katumbas na ordenansa na turuan ang paggalang. The destruction of private property must have a consequence and also has a fine and penalties by law. Turuan ito mga millennial na bastos, gumalang, matutong galangin ang mga establishmento na hindi po yan basta madali. Yung iba dyan talagang namuhunan tapos sisirain mo. Ngayon, walang puwang ang pambababoy ni naman. Walang puwang ang pambababoy ni naman, ang pambabastos, pang-aabuso, panlalapastangan ng mga gamit na hindi sa iyo o di man sa mga tao. Ganun po ang advokasya ng hashtag ipabitag mo. Walang puwang ang sinamang abusado
at may inaabuso, maaring hindi tao, kagamitan ng pag-aari ng tao. Walang puwang ang sinasabing spontaneous fun at the expense of private property destruction, at walang puwang yung sinasabing spontaneous fun na ang pagtripan mo ay magamit na hindi sa'yo dahil ang spontaneous fun, nagkakasiyahan sila, ay bugso ng sinasabing katuwaan. Kung ako lang po mga ito, ay nako, kung anak ko to, sisinturunin ko to mga ito eh. So ganito lang po ang aming pagpapakita po sa inyo. Ngayon, binigyan ko po ng isang panahon na kumagay, para makita nyo po mga bossing, whether you agree or disagree, we need the next generation na hindi po pwede yung mga kaugalian. Ngayon po, nagbabago na yung ating takbo ng mundo sa anumang bansa. May mga sektor ng ating lipunan, masyado silang entitled kung ano-anong pinagagawa. Ng bababoy, kung hindi lang pambababoy, pinahihiya po yung mga ibang sekta ng relihiyon tulad po nitong si Pura Luca, binigyan na naman po siya ng sinasabing, ito ho, yung pambababoy, panlalapastangan. Ito na si Pura Luca, meron naman siyang bagong hindi na siya makakapasok sa ibang probinsya. Sa Cebu, nagbigay na po. Kaya naiiyak na po itong si Kolokoy. Sa Cagayan, ako Mariosep, dumadami po ngayon. Ano pong kasalanan nito? Ano po? Akala niyo ho kasi yung sektor ng kanilang lipunan, yung kanyang nare-representa na kinahihiya ng kanyang kasama ng LGBTQIA, matuto ka rin rumespeto sa pananampalataya o relihiyon ng iba, may sang-ayon ka or kasama ka na wala kang karapatan, ito'y talagang may masasaktan. Yan po. Maaring iba dyan, hindi Katoliko, pero kapag sinasabing pananampalataya, pambabastos, pambababoy, ganoon din po yan. Kaya ito po, nadadagdagan, dumadami na po ang listahan po. Cebu, Dinagat, Mindoro Occidental, Cebu City po yan, Cagayan, andyan Persona ng Grata, naandyan pati pa sa Pampanga, parami ng parami. Ito po, hindi pa rin nagsisisi, hindi humihingi ng paumanhin sa Manila, Pampanga, 246. Makikita po nating listahan, eventually itong tao na to, kapag hindi po nagpakumbaba at sasabihin, nagkamali ako, nakasakit ako sa iba, hindi sa paghuhusga sa akin, nagkamali ako, makinig ka, Luka. Makinig ka, no? Ito rin yung sinasabi nating respeto na dapat gawin mo. Dumadami, Cebu City, bago po ito, Dinagat, bago, Mindoro Occidental, Persona ng Grata, Cagayan, Manila, Pampanga, Laguna, Nueva Ecija, padami ng padami. At so far, wala pong nagsasalita na Cagayan de Oro City, wala pong nagsasalita na sa kanyang sektor na re-representa ng LGBTQIA na tumatayo para sa kanya, tahimik lang po silang. Ibig sabihin po yan, bahala ka sa buhay mo. So, kung sasabihin mo art, paano kaya pag sinabi ng mga lukulukong minilyang kanila, nagtatapon po ng mga gamit, paninira ng mga paggagamit, spirit of fun, art din yung sasabihin. Sa kanya, huwag siyang husgihan kasi hindi mo naintindihan kung anong art. Come on! Don't make an art at the expense of others and then, you make a mockery yung kanilang relihiyon. So ito pong mahalaga sa ating ngayon, ano? We shouldn't feel more entitled anumang sektor ka ng lipunan, straight, LGBTQIA, or unknown, whatever. Anumang henerasyon, matuto tayong gumalang. Galangin, para tayo galangin. Respect begets respect. Pag wala kang respeto, at ikay, wala kang pakialam na binabalahura mo ng pananampalataya ng iba. Wala kang pakialam doon sa sinasabing paninira mo dahil katuwaan, bastos din yon. Lahat po ng uri ng kabastusan, lahat po ng katarantaduhan, lahat po ng sinasabing kuminsan alam ba nila? Baka kasi pabugso-bugsong ilan sa inyo dyan. Mga content, mga vlogger, mga content creator, makinig kayo, matuto kayo rumespeto. Huwag yung pabugso-bugso kayo, magsasalita kayo. Everybody will come in the point where you will experience pain. Until you experience pain, you'll understand the meaning of pleasure.
Yun pong aking sasabihin. So para sa atin po rito, wag na natin walang kinakailang masaktan sa ating lipunan. Ang kinakailangan lang intindihin po natin, rumispeto tayo, gumalang tayo, wag natin babuyan ng sino man, wag natin sirain ang mga gamit. Ito po sa mga henerasyon na parating. Kapag hindi po natin ito na ipasa, magkakaroon po tayo ng henerasyon ng kaguluhan. Eventually, pag ganyan pong klaseng wala pong respeto, wala na rin pong respeto sa bansa, maging wala ng respeto doon sa sinasabing batas po natin. Kapag nawala na rin respeto dahil hindi respetable yung mga pulis natin, tulad na nangyari sa Navotas, nangyari sa Imus, Cavite, paano po magkakaroon ng sinasabing tiwala? Mahalaga po dapat dito, kaya ito'y nakakabahala po. Ako'y nagsasalita, unfiltered. Ito po yung bastos na anak. Lababo lang, ipinabitag ang magulang niya. Gusto ko pong maintindihan niyo po ito. Unfiltered din po ako rito sa segment na to. Respeto sa magulang, mga bossing. Respeto sa matatanda. Respeto sa mga gamit ng iba. Respeto sa paniniwala at pananampalataya sa iba. Respeto sa mga mamamayan kapag ikay pulis, huwag kang bastos. Hindi po ko sinasabi, pro-law enforcers ako, marami pong matitino, pero andyan yung mangilan-gilan ng mga kolokoy. Ngayon, yan po yung aking message ngayong umaga, mga bossing. So, ito na aking sasabihin. Panoorin nyo to. Panoorin nyo to. Watch this. Pa, pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ikaw sinungaling eh. Okay. Huwag naman kasi ganyan ba? Alam mo may sakit ako, sumama lang ako para maayos natin to. Ito, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. Huwag na po sana niya akong pakailaman. Di ba sabi niya po sa akin Huwag sa kang lupon? papakialaman. Wag, sabi niya po sa lupon. Sandali. Para wag kang pakialaman, maghanap ka ng matirahan mo, nang sa ganon, tahimik ang buhay mo. Ano gusto mo? Tahimik na buhay? Magulong buhay? Kalbaryong buhay? Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po So, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, Hindi, ginagawa ko po. makinig ka. Shut up, igalang mo. Yan ba ang sukli mo sa kanila? Hindi po, sir. O ngayon, sundin mo ang panglimang utos, igalang mo ang magulang mo. Sumbong mo sa akin, pamilya mo mismo, ama mo, kapatid mo, binugbog ka sa dahilan na parang mainit sa'yo, mainit ang dugo sa'yo. Ako'y nagtataka, bakit wala man lang pamilya mo na umawat at ipagtanggol ka? Kaya parang matindi ang galit sa'yo. Kung ganun mismo, pinagkakaisahan ka. Parang kulang na lang, pinakwil ka na. Anong dahilan nito? Nag-live selling po kasi ako dati. Ngayon po bumagsak na po ako. Okay, sige. Gaya. Wala na po ako sa live. Hinila pa po nila ako lalo. Okay. Ano matutulong ko sa'yo? Ngayon, ako tatanong sa'yo, paano kita tutulungan? May telepono ka sa tatay mo? Gusto mo tawagan ko tatay mo? Ipinatulso ka ng anak mo, pinabitag ka at ginugulpi mo raw. Lababo, unidoro, pinakialaman mo raw. Ano bang problema mo sa buhay mo? Duty ko po yun, sir eh. Binabaliktad ko ako ng anak ko, sir eh. Baliktad. Okay, baliktad ka raw. Hindi, sir. Ito yung sinungaling ko. Lahat po sinasabi ko katotohanan, sir. Lahat ng sinasabi ko katotohanan, sir. Harap-harap kami, sir. Pumunta ka bukas dito. Sige. Gusto kitang mapakinggan, bossing. Kapag may natihado sa loob ng pamilya, sinasaktan ng magulang, ang magulang sinasaktan ng anak, or ang anak sinasaktan ng magulang, nakikialam ako, bossing. Simple lang ang aking tanong sa iyo. Tatay, ano ba bang problema natin dito kay Mary Jade? Ayun lang po, ang request ko lang po sa kanya. Dahil willing naman ho ako ipagawa yung nasira. Yung daanan lang po namin. Kasi wala po kaming madaanan papasok sa pangatlong bahay. Kasi pagpasok mo po ng gate, yung pong alababo niya nandun na, 1 meter lang ho ang layo sa sa gate. Okay. Tapos pagkanan mo, pintuan ng kubita niya, nandito yung kulungan ng aso niya, andito yung washing machine niya, andito yung refrigerator. Pagdaan mo, nakaka-istorbo. Okay. Yung right of way lang namin po, ang hinihingi ko. Ipapagawa ko ho yun, wala akong problema eh. Okay. Right of way. Yung right of way lang namin. Kasi wala ho okay. kaming madaanan eh. Okay. Ikaw naman, Nay, ano ba masasabi mo, Nanay? Bigay mo mikropono kay Nanay.
Sige na, huwag na. Ayaw mo. Okay. Sige, si nanay, masama ang loob kaya ayaw magsalita. O ikaw naman, Mary Jade, ano naman ang masasabi mo dito sa sinasabi ng tatay mo? Nakikiusap lang sa'yo, right of way. Ano naman ang masasabi mo na hindi na bring up kanina ni tatay mo na right of way lang ang kailang pinakikiusap na wala silang madadaanan dahil nababo mo at si Armo nakakabalandra daw doon sa kanilang right of way. Patotoo ba to? Hindi po. May daanan po sila, sir eh. May dingding ba na Opo. dito? Tinibag pati dingding? Opo, nung si Lababo po. Nakikita mo tong nakikita mo tong oro ka na itim? Opo. Tinibag yan? May dingding ba dyan? Wala na pong mapaglagyan. Ilagay ko na po dyan yung ano po namin, aso po. Ano yung hagdan na yun nakakita ko? Yung po taas? sa kapatid ko po yan. Sa Ano, taas? nabuo pa. Sa taas lang po. Opo. Sa loob ng bahay mo? Opo. Dyan po. Sa loob ng bahay mo? Sa pangalawa po. May pintuan siyang sarili? Wala po. At sa taas po. May pintuan siyang sarili. So, ang pintuan mo ay pintuan din ng lahat. So, kaya ako sinasabi sa'yo, ang pintuan mo ay pintuan ng lahat. Pagpasok sa gate, pintuan mo agad. Hindi sila makakapasok pag hindi sila dumaan sa pinto mo. Tama? Yung dito po sa gate po. Oh, sa gate. Kasi nakikita mo, sabi mo, Pader. So, dadaan muna sila sa pintuan mo. Opo. Yun ang gusto mo sabihin. May gate kayo, pero pagpasok mo unang pinto, ikaw agad. Kasi hindi sila pwedeng dumaan pa loob. Daan po. Nakakadaan, kaya nga. O bakit tinibag ng tatay mo yung lababo? Tipagin daw po kasi inutos po ni Donna Jane. May Wala akong. So, sandali muna. Bakit tataas mo? Anong nasa isip mo? Anong nasa isip mo? Ba't mo tinibag yung yung pinagawa ng... Una po, nakiusap ako sa kanya. Okay. Ang sagot, sabi ko, kung i-atras natin yung CR para may right way kami rito na hindi kami dadaan dyan sa kusina mo. Kasi kusina ho yung tumbok mo eh. Yun ho, lababo niya, harap nun, gate po. Ngayon sabi ko sa kanya, kung pwede i-adjust natin, makihati ako sa gastos. Ang sagot niya sa akin, ay wala ka na magagawa dyan, Papa, wala kang karapatan dyan. Sabi ko, wala ka pala akong karapatan, tibagin ko yan, sabi ko po sa kanya. Sabi niya, di magkasubukan tayo, subukan mo para magkasubukan tayo, sabi ganun po sa akin. Sabi niya po sa akin. Dali. 2 araw na pinalampas ko ang sama ng loob ko, bumiyahe pa rin po ako. Masamang masama po ang loob ko. Sagutin mo itong tatay mo. Sir, pamilya tayo, magsabi ka ng totoo. Ikaw? Pamilya tayo, magsabi kayo ng totoo. Ikaw ang sinungaling eh. Matanda na kayo pa. Uy, Magbago na kayo. Diyos ko matanda na naman. ako. Magsabi kayo ng siguro totoo, pa- sir. Pabisita niyo po para makita niyo kung sino nagsasabi. Dinadala mo. Tama, wag na, G. Wag na. Huwag ka nang magagalit sa salwin sa'yo. Kung pwede sir, pabisita niyo na lang po. Ganito na lang, ganito. Kasi po, para malaman po natin kung sino nagsasabi ng totoo. Di ko alam kung pamilyang sinungaling kayo o isa sa inyo nagsisinungaling. Okay, sa linyang telepono si Benjamin Tanglao, Desk Officer ng Barangay 11177, Caloocan City. Totoo ba itong sinasabi ng anak na si Mary Jade? Opo, nung gabing nagpunta rito sa barangay si Mary Jane, nirereklamo niya yung tatay niya, tsaka yung 2 kapatid niyang babae na sinaktan siya dahil lang doon sa lababo, at tsaka sa CR yata. Common yata yung kasi siya yata dahil yung 2 kapatid niya, tsaka yung tatay niya, wala silang CR. Nakikigamit lang. Okay. Sa nakikita niyo, sir, sino pong tama, sino pong mali, at ano pong punto de vista ninyo rito sa Kaso reklamo? po, ang nangyari dyan, dahil si Mary Jane, nung gabing yon, nagpa-medical na, kaya nung bumalik siya nung umaga, dumiretso na siya sa Lupon. Ngayon, kwento mo sa akin, ba't hindi ka makatingin sa mga magulang mo? Bakit hindi nakatingin ka sa sahig, hindi mo sila matingnan kung talagang totoo ang sinasabi mo? Nasasaktan lang ako, sir eh. Okay, bakit ka nasasaktan? Ayoko po sanang humantong pa sa ganito, pero sabihin natin yung totoo. So, nangyari ang transaksyon. Opo. Nagkaroon kayo ng kasulatan sa Opo. pamamagitan ng papel na pag Opo. pumunta ka ng notaryo publiko. Opo. Ang pumirma, nakita ko nanay mo Opo. dyan at ikaw. Opo. So, hindi alam ng tatay mo. Hindi po, sir. Bakit ayaw ipaalam ng nanay mo sa tatay mo na binenta ng nanay mo yung isang pintuan o nirentahan o binenta sa halagang magkano? 60,000? 60,000 po. Nabayaran mo ba ng buo Opo, ang nanay opo. mo? May mapapakita ka bang resibo na nabayaran mo nanay mo? Opo. Gawa-gawa niya lang po yan. Hindi pa ako nagbintan 60,000, 10,000, hindi na ako binayaran. Pinapirma niya lang po ako ng pinapirma na hinihingi ko yung
Resibo. Yung isa, sabi ko, ipasirok ko na, antay ka lang ma, antay ka lang, ako lang naman eh. Ganun ang sabi niya. 10,000 lang po ang naibigay sa akin yan, wala nang binigay. Tapos, pag sinisingil ko sila, minumura pa ako nila mag-asawa. At saka yung CR na yun po, mayroon po yan sa loob. Nagulat na lang po ako, biglang binakbak nila, hindi ko alam, nag-iiyak po ako, wala na raw po ako magawa. Nagtayo sila na pinapakyaw na hindi ko alam. Pinapakyaw niya po yung CR dito at saka lababo. Pero mayroon po yun, nung binili niya maliit. Mayroon po yung giniba nila. Ayaw ko lang kasi nahirapan ako huminga. Relax. Sige po, okay lang. Okay ka ba? Ayun. Relax. Okay, narinig ko naman. Lahat kasi nungalingan kasi. Okay, sige. Ito. Mahal mo ba ang anak mo? Mahal ko po yan. Lahat na naging asawa niyan kami nagpapakain po. Tapos ang asawa ko, umpisa nung maliit siya, binilan siya, nag-aaral siya, sundo siya sa kuliyo. Binilan pa siya ng motor na nag-Saudi siya. Pagdating niya, nag-holdingan sa lalaki. Oh. Lahat siya, asawa ko lahat, may ano niyan. Siya, binibigay niya sa akin yung pera. Kaya lang no, ang ginawa niya, sir, sinirahan niya ako kay sasawa ko na wag daw ako pawakin ng pera. Kasi yung pala, siya pala lahat nangungutong. Akong bahala sa kanya, sabi niya. Sisirahan ko yan kay Papa. Hanggang nalaman ko na, hindi na ako binibigyan yan. Titiis na lang ako. Tsaka yung sabi niya na tulong niya sa akin, wala, hindi po. Nagbigay siya 10,000, pambili ko raw ng gamot nga, kasi nag-aaral ng kuliyo yung anak kong teacher po. Okay. Kaya hindi gaano kami nakaka-recover siya. Pero ang pira ako nag-hawak. Okay. Huwag naman kasi ganyan, Bam. Alam mo, may sakit ako, sumama lang ako para maayos natin to. Kayo nagpapatayo na hindi ko alam. Alisin nyo, hindi na kayo pwede magtayo. Doon sa dating CR at sa lababo. Ba't yung giniba? Yun ang dating yung balik. Kasi sa daanan namin yun eh. Ba't yun nilalagyan? Nagsusulsul lang ka ng kabit mo? Tama na yan, Bam. Sabi mo mahal mong anak mo. Opo. Bakit ganun ang pananalita mo? Ay, sabi na po. Tingnan mo, nagpatay ang CR sa daanan. Wala na kaming madaanin. 1, 2 kwarto sa dulo. Kasi Yung dito ganito, sa Mrs. Mister, mahal mo bang anak mo? Kasama ka pa nung maliit sa biyahe yan, nung nasa tracking ako. Paano hindi ko minahal yan? Panggata. Pinag-aral ko ng kolehiyo yan, iba ginawa. Kung hindi ko mahal yung anak ko na yan, pinakapanganay, ibibili ko ba ng scooter yan? Pero nung makita ko nagtanan na, ano pang magagawa ko? Inunawa ko na lang po siya. Okay. Pangalawa, nag-asawa siya uli. Hindi siya umuwi sa bahay. Yung anak niya kami nag-aalaga, okay lang, walang problema. Umuwi siya noong mga anak na ho siya sa bahay. O ako pa rin bumibili ng gatas ng mga anak niya, nagtatrabaho pa sa SM, di ba? Oo, ngayon, okay, mahal ka pala ng tatay mo, bata ka pa, sinasama ka naman pala. Ba't ganun? Hindi po alam. Hindi mo alam? Bakit Parang, ginagawa? no. Ikaw ang tinatanong ko. Opo. Huwag kang magpapakaawa sa akin. Opo. Kasi una, alam mo yung kanta ni Freddy Aguilar, Opo. Anak? Nasinilang ka sa mundong ito, Opo. nakintuan ng magulang mo, Opo. at nang lumaki ka, ewan, GAGO ka na. Hindi po, sir. Ganun ang sinasabi ng mga magulang mo. Opo, mahal ko din po sila, sir. Kung mahal mo sila, Pero bakit po- ba't po nila ako ginanyan? Kasi bakit ganyan? Yung sinasabi nila sa mga kapatid mo, pinutulan mo ng kuryente, isang bagay, nagpabarangay kayo. Ano kaya ang pinakamaganda kung lumayo ka na lang? Ikaw na lang ang lumayo. Total, may kinakasama ka na naman. Ano ngayon masasabi mo sa kanya, Tay? Paano natin? Anong gusto mo mangyari na sabihin sa kanya? Sige, titignan ko. Tutulungan kita. Yung nangyari po, Sige. nakahanda naman ako kung ipagawa yung kubita eh. Bigyan niya lang kami ng right of way. Kasi po yung pinatayuan niya ng kubita, hindi ko kasama sa nabili niya eh. Yung gate po na yun, yung pinakita kanina, harap mismo ng Albabo gate po yun. 1 metro lang. Maghuhugas siya ng pinggan, nahirapan ka ng lumusot. Okay. Papunta sa kwarto. Okay. Pagdaan mo, nandun yung aso niya, bagong panganak. Yung washing niya, kung maglalabas siya, di istorbo na naman kami pagdaan namin. Dahil pintuan ng kubita niya.
Pero kung idikit niya rito sa bahay niya, ako gagastos, gawin na kumita idikit sa banan, may madaanan mo kami rito. Yun lang naman ho, hihingin ko sa kanya eh. Kasi, kaya ayaw niya, dahil alam ko, pinupuntir niya niyang agawin na naman itong pang-itaas. Kaya yun, itinayo niya yun sa gitna ng daan. Okay. Ito, Bam, pakiusap ko sa'yo bilang ama mo, respeto lang. I-adjust natin yung CR para may right of way naman, madaanan yung mga pamangkin mo na hindi dadaan doon sa may siyempre makaka-istorbo. Kung minsan nagre-reklamo kayo, may nawawala. Kaya mas maganda dito, bigyan mo kami ng right of way na daanan, diretso kami na hindi na kami dadaan sa pintuan mo. Nakikinig ka ba? Opo, Or gusto mo nakikinig. Hindi mga po. tuwiran Hindi pa? po, sir. Solusyon binibigay ng Opo, tatay sige. mo. Nakinig ka? Opo. Ang tatay mo nagbibigay ng solusyon. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? Papagawa ang lababo mo. Ang pakiusap niya, makadaan man mga pamangkin mo sila para hindi rin kasi masikip na. So, kung nagkamali man siya, inaayos niya. So, anong gagawin natin? Magpapasalamat ka or ay irapan mo pa rin o may galit Hindi ka po. pa? O anong gagawin mo? Masaya ka na ba? Masaya po ko ipagawa, basta po makakadaan din po kami. Kasi hindi po kami makakadaan at hindi malalagay po si lababo po doon kasi maliit lang po. Ako ang mag-adjust, makikita mo. Kapag ka nagawa na po yung bahay po namin, sir, ito lang po yung ko, gagawin na po ni Papa, sir, di ba po, sir? Okay na po, sir, papagawa niya na po. Okay na po sa akin yun. Salamat po ako doon kasi papagawa ni Papa po yung ulit yung tinibag niya po. Huwag na po sana niya akong pakailaman. Di ba sabi niya po sa akin Huwag sa kang lupon? papakialaman. Sabi niya po sa lupon. Sandali. Para wag kang pakialaman, maghanap ka na ng matirahan mo, nang sa ganun, tahimik ang buhay mo. 3 klase lang, papipiliin ka. Anong gusto mo? Tahimik na buhay, magulong buhay, kalbaryong buhay. Asan pipiliin mo? Tahimik po. Sabi niya po So, kasi... gusto mo tahimik? Opo. Gusto mo tahimik? Sigurado ka? Igalang mo, igagalang ka. Opo, Hindi, ginagalang ko po. makinig ka. Shut up. Igalang mo. Ngayon, okay, igalang mo, igagalang ka. Ginagalang ka ngayon, pagbibigyan ka. May pagkukulang ka, pinaaral ka na magulang mo. Opo. Hindi ka nagtapos, nagtanan ka. May mali ka, tinanggap ka pa rin. Nakikitara ka sa kanila. Anong tawag mo ron? Yan ba ang sukli mo sa kanila? Hindi po, sir. O ngayon, sundin mo ang panglimang utos, igalang mo ang magulang mo. Sige po, tanggap ko po yun, sir. Alright. Salamat ha, tinanggap mo. Salamat ha. po ako sa kanya, Salamat, sir. nagpakumbaba ang tatay mo, yun ba? Hindi naman po, nagpapasalamat din Kanino po ka ako. magpasalamat? Sa papa ko po. Bakit hindi ka pumunta sa tatay mo? Tabihan mo tatay mo roon, doon. Umupo ka sa tabi ng tatay mo ngayon mismo. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Go there, sit down there, go to your father. Umupo ka sa tabi ng tatay mo. Kausapin mo ang tatay mo at magpasalamat ka sa kanya, nagpakumbaba ng tatay mo. Tay, ikaw na mismo nagsabi. Sige, papagawa mo. Tama? Ngayon, gusto kong sabihin mo sa tatay mo, pasalamat at medyo aayusin mo. Bakit hindi mo sabi sa tatay mo? Sabi ng tatay mo, ikaw rin nagsabi, mahal mo tatay mo kasi Opo. nanay mo eh. Ba't hindi mo pakita sa akin na mahal mo ang tatay? Pasalamat pa kasi papagawa mo. Bakit Basta sandali pa, muna? Bakit sa akin ka nakatingin? pasalamat pa kasi ipapagawa mo yung sinira mo. Pero sana pa, yung maayos kung gano'ng kalaki din, makadaan kami ng mga anak ko, hindi yung makadaan lang kayo, parehas pantay. Tsaka dun tayo sa wag yung sinasabi niyo po sa akin kasi na na walang pakialamanan, sinabi niyo po sa akin sa barangay, walang kitaan. Sana yung papagawa niyo na yon, makadaan kami, yung CR lababo namin, ganun. Sandali. Pakinalang po kasi. Sandali! Apo. Nagpapakumbaba na, pinangangaralan mong tatay mo. Pasensya na po, Hindi sir. ko matiis ang tatay mo, pinangangaralan mo. Tatay din ako. Usap tayo sa baba. Hindi ka ba naawa sa papa mo? Naawa po, sir. Hindi ka ba nakikita pag nakita mo ang tatay mo, hindi ka naawa? Naawa po ko, sir. Mahal ko po si Papa tsaka si Mama. Mahal ko Sige po, nga, sir. yakapin mo. Sige nga, yakapin mo. Sige nga, punta sa nanay mo. Sige nga, tingnan ko nga. Bawal halik hudas dito, ha? Mamang mo dapat. Huwag tayo mag-away. Tayo lang mag-anuan. Sabihin natin yung katotohanan. Tama na to ba?
Mama, alam mo din yung katotohanan na yung sinasabi ko, tama ba? Tama na po ba? Tama na, Hindi tama. tayo magsisinungaling ba? Alam mo yan na lang na sinasabi ko Tanong para katotohanan. hindi ako ma-blood, hindi ako magkasakit. Pasensya na naman sa lahat ng ginawa ko. Wala ko inaatake Pero ako. alam mo yun na pinili mo, pinirmahan mo na yung alam ko, Papa. Bahala kayo. Sige, Sir Bebet, humingi po ko lang pasensya. Sige. Hindi, wag na sa akin. Wag na sa akin. Sangot na nanay mo. Ano kayo? Sabihin niyo yung totoo, Papa. Hindi ako nagsisinungaling. Sabihin niyo yung totoo. Papa, alam mo yun pa. Hindi niya alam yan eh. Ako. Ako lang nakakalam, pinagsinungaling niya pa ako. Hindi, mas maganda nalapit kayo sa magulang ninyo. Habang nabubuhay, andyan kayo. Kasi pag wala na yan, wala na rin. Pero hanggat nabubuhay sila at magandang pagsasama nyo, hindi mahirap ang buhay. Naintindihan ba? Gusto nyo mabuhay na mahaba, mahalin nyo magulang nyo. Gusto mo mabuhay na mapayapa, mahalin nyo mabuhay nyo, magulang nyo. Karamihan po sa mga henerasyon, at hindi ko po nila lahat, pero iba't ibang henerasyon, yung mga millennial Gen X, may mga nakikita po tayong bastos sa magulang, kamakailan lang. Yung magulang nag-umiiyak po rito, tinakwil na po ng mga anak sa Singapore na may kaya, pinababayaan na, nang himasok na po ang DSWD, naawa na po sa Secretary Rex Gatchalian at may mga bagay na kuminsan dito. Sana po may nakita po kayo rito, nakakabwisit. Mabwisit man po kayo sa akin, ala po akong pakialam kasi hindi po ako yung pag-good boy effect. Hindi po ako plastic. Nakikita niyo po sa akin, unfiltered. Yung ugali ko lumalabas. Pag buisit po ako, lalo sa mga anak na suwail, nagpabitag pa kayo. Mabibitag kayo sa ginagawa niyo. Kung kayo naman ay senior citizen, napapanood nyo to. Para sa mga maiinit na issue sa ating lipunan, dating ho sa sinasabing analysis or issue sa bansa po natin, ganoon din po yung mga public service po na ginagawa po ng Bitag. Ugaliin pong maging kabahagi po kami ng inyong umaga. Sakaling nabibitin po kayo, bisitahin na lang po yung aming YouTube channel. Number 13 po as a top and the most subscribed YouTube channel sa Pilipinas po, and that's number 13 out of the top 50. So, para doon po sa gusto ninyong mapanood, law enforcement, mga action-packed, classic, to the latest, ating analysis, marami po kayong mapapanood dyan. Kumbitin po kayo ngayong umaga. Mamaya sa hashtag ibabitag mo. 10:30 to 12, the same station. Adios.